Sa tingin ko marami nang nagagalit kay Alpot, mga kababayan. Maybe inggit sa ganda niya. Maganda ba siya, mga ate at kuya? Or maybe hindi gusto ang kanyang pag-uugali? Or, I don't know, mukhang marami ng galit. So, ibinubulgar ang mga sikreto ni Alpot at nakakarating kina Miss Marlica, sa Team Alindog, at sa mga matitinong Duterte supporters. Sino baga si Alpot? Well, para po sa mga bago lang sa ating channel, at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po. Si Alpot ay ang nagmamalaking latest girl daw ni PRRD. Matter of fact, gustong-gusto nga niyang pasukin ang selda ni Tatay Digong. Pumunta yan ng The Hague, right? And doon sa pagpunta niya ay may mga kasamahan siyang mga sumasamba sa kanyang mga peking Duterte supporters na tinatawag na Team Alpotera or mga double agents. Ito raw palang si Alpot ay malantod talaga. Sa ngalan ng pera, mukhang magpapatusok talaga ito, magpapakangkang. So ginagamit talaga niya ang kanyang alindog, ang kanyang pagkababae para mabihag ang mga kalalakihan. And wa siyang pakels kung masyonda na, kung nagagalit pa baga ang pototoy or what, basta't madatong. So delikado pong kalaban itong si Alpot. Well, katulad na lang ng mga nakaraang kasaysayan ng mundo, di ba? Ang nagpabagsak naman sa mga kalalakihan ay kababaihan. Si Cleopatra, 'di ba? Was that the fall of Julius Caesar, Mark Antony, and Octavian, yung triumvirate? It was Cleopatra ang bumihag sa mga yung Samson and Delilah, 'di ba? Si Delilah ang gumupit ng buhok ni Samson, yung kumukuha ng lakas dahil sa mahaba niyang hair. Is that right? And also, who's the other one? Yung nagpapugot sa ulo ni Juan Bautista. Di ba si Salome yun? Humiling ng ulo ni Juan Bautista, yung pinsan ni Jesus Christ. At napakarami pa pong kababaihan. Yung nagpabagsak kay King Saul, yung pinalta ni King David, si Aminoem, yun yung reyna. Kung ano-ano yung mga dinidikta at sinusulsul kay King Saul, no? Kaya ang nangyari, si David ang naging hari ng Israel. And I think eventually David as well, even if he was a great king of Israel, mukhang ganun din, nagkaroon din ng downfall, right? Downfall. Yun yung term. So napakarami naman talaga, mga kababayan, ng kababaihan na nagpabagsak sa mga mighty leaders. Okay? Kasi I think ang kahinaan ng kalalakihan ay ang kababaihan din. Ito ngang kwento ni Marcos Sr., kaya raw yan, well, sa tingin ko, mga kababayan, bago natin puntahan yung kwento ni Alpot, no? Kasi mamaya natin i-elaborate yung pagbubulgar ni na Miss Maharlika na kung sino-sino palang masyosyondang lalaki ang tumutusok dito. Oh my God. And PRRD was one of her victim. In fact, mukhang hindi naman nito mahal si Tatay Digong eh. Kaya kung sino-sino pinapatulan, kahit masyonda, kahit kulubot na. Sa ngalan ng pera, sa ngalan ng power. Yun ba yun? So, merong napakalapit na halimbawa ng isang babae na nagpapabagsak sa isang lalaki. Pero bago yan, pag-usapan ulit natin yung senior. Ano ba yung kwento ni Marcos Sr.? Para hindi tuluyang magalit sa apelyadong Marcos ang mga Pilipino, pinagbintangan at sinakripisyo nila si Imelda. Na ang sabi, dahil daw sa isang Romualdez, Imelda, na isang maluho, banidosa, kaya nagnakaw si Marcos Sr. Kumbaga, kailangan niyang tustusan yung luho ni Imelda, kaya natutong mangurakot si Sr. So, mabuting tao naman daw kasi ang apelyidong Marcos. Yung Romualdez lang talaga ang sumira. Yan yung yan yung narrative.
And now, ang pinalalabas ay itong si Tambaloslos na isang Romualdez ang sumisira sa isang Marcos na nakaupo. I think ito ay pakana ni Mangga. Si Mangga tuso eh. Ganon yung naging strategy nila mga kababayan para hindi tuluyang magalit sa apelyido nila ang mga Pilipino. Sa apelyido ng tatay. Yung nanay, yung apelyido na lang ng nanay. Yung kinamuhian. Kaya si Imelda nataga yan, di ba? Imbes na magalit kay Marcos Sr., yung isang Pilipino, ang tinaga si Imelda. Kaya may mga sugat daw yan sa braso. Kumbaga, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana magnanakaw ang presidente, hindi sana hirap ang mga Pilipino, kayo lang ang nananamasa. Tinaga si Imelda. Baka nga mamaya, patay yung lalaki yun ha. Di ba may video yan? So ngayon, parang ganyan yung strategy nila. Worst case scenario na hindi matapos kay Zaldico ang panunumbat, si Tambaloslos. Para believable eh. Pinsan nila eh. Another Romualdez. Oh, kung hindi dahil kay Tambaloslos, sila naman na may hawak ng kaban ng bayan, yung mga congressman naman, yung lower house naman, yung legislative branch naman. Anong kinalaman ng nakaupong Marcos? 'Di ba? Sabi nga ni Ngiwi, mahiya naman kayo. So baka yan yung plano. But so far, 'di ba? Si Zaldico muna ang gusto nilang palabasing mastermind. Although nilaglag ni Amy ang kanyang kapatid na gumagamit at lulong din noong rally ng INC nitong nakaraang October, hindi niya binabanggit ang corruption na bahang-baha under her brother's regime. 'Di ba? Hindi galing sa bibig hindi nagsasabi si Mangga na kurakot ang kanyang kapatid. Wala siyang sinasabing ganyan. Laging si Tambaloslos keme-keme ang kanyang tinitira. And ngayon, parang nila mailaglag, parang reserba nila, no? Worst case scenario, talagang humihingi ng hustisya ang mga Pilipino. Si Tambaloslos na lang ang pinaka-final card nila, no? Kung hindi nila kayang ubusin ang mga bumabati ko sa kanila, at kung marami nang nagagalit, parang si hindi isasakripisyo ng pamilyang yan itong inutil at adik sa pulveron. Hindi sila papayag na tuluyang masira ulit ang apelyido nila. Yan yun. So, pero mga kababayan, ang sumisira kay Ngiwi Jr. ay hindi si Tambaloslos. Yung butod, yung babaeng ahas. Right? Kasi mukhang siya ang nasusunod eh. Mukhang linyahan niya yung, do you think you can deliver? Oh. Mukhang siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Anong sabi ni Atty. Glenn Chong? Yung babaeng ahas na yan. Yung babaeng malaki ang mata, kulubot ang leeg, malaki ang tiyan, maldita, na hindi makapag-post sa kanyang Facebook kung hindi edited ang mga pictures. Oh, yan daw ang kinausap ng Smart Magic para magicin yung 2022 elections at nanalo nga yung Ngiwi. Reminder po ulit, lalo-lalo na sa mga bago sa ating channel, ang sabi ni Atty. Glenn Chong, ang boto ni VP Sara ay totoong 32 million, pero ang boto ng Ngiwi na yan ay hindi totoong 31 million. Baka mga 21 lang. Kaya lang mahahalata masyado na bakit ang layo ng agwat ni VP Sara sa boto nung katandem niya. So ibig sabihin, Duterte talaga ang gusto ng tao at hindi ang Ngiwi. So para hindi pangit tingnan, inilapit ang boto ni Ngiwi sa boto ni VP Sara. So okay, sige, lamang kasi Duterte nga yung tatay. Kilala ang, di ba, yung sinundan ay Duterte. So sige, lamang ng 1M. Pero kumbaga ginusto rin ng taong bayan dahil nga tandem eh. Si Butod raw ang kumausap para magicin yung numero ni Ngiwi at yung resulta ng 2022. Ay teka muna, papalapit na ang 2028, bakit hindi pa rin napaparusahan yung babaeng ahas na yan? At bakit parang siya nagpapatakbo sa Pilipinas? Dahil nga itong kanyang asawa ay mukha namang inutil at mukhang ang hilig lang ay magpulveron. Mukhang hindi nagtatrabaho eh. Hindi nga niya alam yung mga insertions at kung ano-ano, ipagyayabang pa nitong
adiktador na to na nabasa niya yung 4,000 pages ng GAA or ng GAB, ng budget, yung biro mo 4,000 pages, gaano kakapal? Gaano kakapal yung 4,000 pages? Walang hiya. Ito yung 300 na pages ng libro 1,000? 1,000 ito? 1,000 pages? Kasi kung sa pera, 100,000, 100 pieces, di ba 100 pieces ng 1,000 pesos, ganito, isang bundle ng 100 pirasong pera. So kung kasing kapal ng pera yung, di ba, yung isang page ng libro, di ganito 100 pages, 300 pages. Inay, ating, 300 pages na ito. Inay. So, 1,000 pages, mahigit isang dangkal. Tapos 4,000. So, ilang patong yun? Ate, ilang patong yung binasa ni Ngiwi at alam naman daw niya from start to finish, wala naman daw blanco. Yan ang pinagmamalaki ni Ngiwi, di ba? Walang blanco. But going back, okay. So, yan yung babaeng ahas na yan, ang mukhang sumisira sa isa namang leader. Nga lang at itong leader, hindi ito matino. Dahil kung matino ka, ikaw ang binoto ng taong bayan, ba't hindi ikaw nagpapatakbo ng Pilipinas? At may alam ka ba? Eh, ikaw naman ay laki sa layaw Hindi na laki sa layaw yan, Jeff Brooks. Pampered. Tapos umami naman ng kapatid na bata pa ay addict na. Eh, sabi nung mangga, di ba, dun sa rally ng INC. So, hindi niya mahal ang mga Pilipino. Minana lang niya ang pangalan ng tatay at akala natin aayusin nila ang reputasyon nila. Ibabango nila ang pangalan. Wala. Inuna muna ang kumamkam. Kaya ang nangyayari, gutom ang mga Pilipino, hirap sa buhay, hindi maayos ang pamumuhay sa Pilipinas, hindi maayos ang edukasyon, pabulok ang education ng Pilipinas. Yung infra, di ba? May pinatayo ng Ngiwi. Wala naman, ang angkin pa nga ng project ng China sa Davao. Yung Bukana Bridge. Baka nga yung mga buses ng Davao na mga social na mga bus na parang pang Singapore, angkin hindi niya Ngiwi. Diyos ko. Anyway, so itong si Alpot, mukhang natuto sa kasaysayan going back, no? Na ang babae ay kahinaan ng mga lalaki. Lumalambot ang kalalakihan sa kababaihan. Mag-emote-emote lang yung babae, gutom ako, ay pagod na ako. Ito namang si lalaki, di ba? Gusto mong kumain, ibe-baby agad ang girl kasi love na love niya, no? Alam niyo naman ang kababaihan, malambot, di ba? Masarap kayakap, mainit, mabango, lahat na. So, kaunting pabebe, yung lalaki naman na brusko ay bibibihin niya, magiging maingat siya, no? Parang napaka-fragile ng kababaihan, ipapamper. Bilang pagiging maginoo. Kaya lang, minsan hindi siguro nahalata ng mga lalaki na pinasasayaw na sila sa palad ng isang babaeng tuso. Right? Pero itong Ngiwi na ito, siguro, hindi naman niya mahal yung butod na yan. Nga lang at yung butod yung madiskarte sa buhay. May pinag-aralan, abogada, may diploma. 'Di ba? Naging propesora pa. Itong Ngiwi, walang may pakitang diploma, mukhang drop out din. Tapos mahilig lang magbisyo at ang gusto yata talaga niya mula pagkabata ay mukhang prinsipe talaga no? Talagang hindi marunong magtrabaho. Pasarap lang sa buhay. Kitang-kita naman Mahilig sa concert, mahilig sa party, mahilig manood ng Formula 1 race, mahilig maglamyerda. Right? Pasarap sa buhay. Turo-turo lang, tapos magpapapicture. Every time na makikita mo may pupuntang lugar, may picture yan na nagtuturo. Tapos naglakad pa na parang mga Avengers o parang mga superheroes dun sa tulay na bagong gawa sa Davao City. Para kunwari, may ginagawa at nag-iikot at tinicheck ang Pilipinas. Budol. He was not called Budol-Budol Man or BBM by Bantag for nothing. Si Bantag, tingnan mo kung hindi loko-loko yung isang yan. Nagtatago ang mga kritiko. Si Bantag nagtatago. Si Teves nahuli. Si Tatay Digong pinakulong. Anong klase itong pamumunong ito? Right? Kagagawan lang ba ito ng hari-hari ang punyeta? Or kagagawan din ng babae na magiging downfall niya?
Ito ba yung pinagmamalaki ng mangga? Ito pinagmamalaki nyo? Ito, ganito manilbihan ang pamilya nyo? Itong ganito paninilbihan ng kapatid mo? Ito ang magiging legacy nyo? Ang mambudol? Pero ang mga kritiko, unti-unti yung pinapatahimik. Si Spokes Harry Roque nagtatago. Si Miss Maharlika hindi makauwi ng Pilipinas. Si Senator Bato, may warrant. Nagtatago na rin yata. Anong klase? Mga kababayan, hindi pa man dinideclare ang martial law pero mukhang silent martial law na sa Pilipinas. Oh, but anyway, going back dito sa Alpot na isa rin na bumiktima kay Tatay, maganda kasi maputi. Mukhang mabait. Okay? Pero nahalata at nabuking ni na Miss... Biro mo yun, ang sabi ni Miss Marla, binabandera niya sa kung kani-kanino yung picture si Tatay Digong malalaswang larawan, ganyan. Bakit ganito ang ginagawa nito? Matinong babae ba ito? Ba't siya may mga nude photos or may mga malalaswang pictures si Tatay Digong? At ba't niya ito pinapakita kung kani-kanino? Pinagmamalaki niya siya ang girlfriend at hindi na si Hanilet Avancenia? Shoutout, Ma'am Hanilet. O, pag nakawala daw si Tatay Digong sa dahig, sa kanya raw uuwi at hindi kay Ma'am Hanilet. Biro mo yun? O, at gustong-gusto niyang mapasok ang ICC. Ay, hindi naman siya kapamilya. Right? So, itong mga papirma-pirma nitong recently, nagpapapirma sila ng, di ba, tay kami naman. Anong tay kami naman? Tay kami naman ang papasok sa politika, yun ba yun? Tay kami naman ang lalaban sa bayan kasi nakakulong ka? Magpapapirma sila, igagather nila ang mga sensitive na information at private information ng mga tao, lalo OFWs, tapos hindi malinaw kung sino ang organizer niyan. At nabuking ni Miss Marlica itong Alpot na itong may pakana. At itong mga double agent, itong mga sambang-samba kay Alpot, ang tumatrabaho para mangumbida na magpapirma para i-pressure ang Korte Suprema na ideklarang illegal ang pagkidnap kay Tatay Digong. Ano ang sabi ni Attorney Nick kanina? Walang magagawa ang Korte Suprema, nakakulong na. Hindi pwedeng mabali ng pirma-pirma na yan ang kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi mapipressure ang Korte Suprema. At kung magdidesisyon ang Korte Suprema, magdidesisyon lang sila. Hindi sila ang kikilos. Ang kikilos pa rin, halimbawa sabihin ng Korte Suprema, illegal ang pagkidnap kay Tatay Digong. Sino ang mag-e-execute? Halimbawa, sasabihin ng Korte Suprema, dapat si PRRD ay iuwi sa Pilipinas. Korte Suprema ba ang mag-uuwi kay Tatay Digong? Ang mag-e-execute kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema ay ang Executive Department. Kapag sinabi siguro ng Korte Suprema, pauwiin si Duterte, halimbawa man, pauwiin si Duterte, sino ang magpapauwi kay PRRD? Ay di Executive Department, Departamento ng Ngiwi. Ang gumagawa ng batas ng Pilipinas, ang mga legislative bodies, no? Senado, at saka Kamara. O, ang may final say kung magiging batas yan, Korte Suprema. O, batas na yan. Sige, batas. Sundin. Bawal pumatay. O, bawal ang puro kayo lahat nasa politika kung matutupad man yan. O, ibalik ang bitay o Korte Suprema. Sige. Pero, ang kikilos para ipatupad ang batas, ang departamento, ang sangay ni Ngiwi, hindi departamento lang. Ang branch ni Ngiwi na pinamumunuan, executive branch. So kung sinabi ng Korte Suprema, pauwiin si Duterte, sino magpapauwi? Ay di si Ngiwi. Ay ba't nila pauwi? Hindi sila nga nagpakulong. So itong ginagawa ni na Alpot, itong malandi, sabi ni Miss Marlica, ay pambubudol. Walang saysay at delikado. Kinokolekta ang buong pangalan, totoong pangalan, address, phone number, legal documents, IDs, passports, at kung ano pang valid IDs. At saan nila yung gagamitin? Ano ang sabi ni Spokes Harry Roque? Tahimik lang ngayon, pero tuloy pa rin ang People's Initiative.
yung kumbaga pinapipirma ang mga tao at sasabihin ito o kagustuhan ng mga tao, nag-initiate ang mga tao, nagtipon-tipon ang mga tao para baguhin ang konstitusyon. Baguhin ang batas ng Pilipinas at pag binago yan, singiwi, hindi yan bababa. Dodoktorin nila yan, baka ang mangyari, ay hindi na ang sabi kasi ng lumang batas, isang beses lang pwedeng maging presidente, ngayon pwede na 2 beses, o kaya 3. Tingnan nyo sa US, pangalawang term na ni Trump, baka gayahin ng Pilipinas, after all, ang saligang batas ng Pilipinas ay kopya din sa US. Okay? Ang pattern ng saligang batas ng Pilipinas ay galing sa Konstitusyon ng Amerika. Dahil nga, dati tayong sakop ng Amerika. At pwedeng tumakbo ng 3 ulit, right? Ang isang politiko bilang presidente ng US, ay baka gayahin yan ng Pilipinas. Kung magkaroon man ng 2028 elections, tatakbo singiwi, dodoktorin nila ang resulta, dayaan na nga ngayong 2025 eh. Baka lalong dayaan sa 2028 at sabihin, ay kasi dati pa, kasi sikat si BBM, magaling siya eh. O, siya ulit ang nanalo. Baka nga mamaya mga kababayan, kung matutuloy ang election in 2028 at nabago na yung konstitusyon, patakbuhin niya singiwi, kalaban ni VP Sara. At sasabihin na talo ko si Sara kasi ako naman dating presidente, marami akong nagawa, sikat ako. Kasi walang ibang pwedeng tumapat kay VP Sara ngayon, mga kababayan. Sino? Si Raffy Tulfo? Sino? Sino pwedeng bumangga kay VP Sara? Si Mangga? Malamang singiwi, tatakbo ulit kung madodoktor nila ang konstitusyon. Kaya yung mga pirma-pirmang ginagawa ni na Alpot, kaduda-duda yan. Kasi pirma rin ang ginamit noon sa People's Initiative. At tuloy-tuloy pa rin daw yan. Yung mga binibigyan ng ayuda, pinapipirma, yung mga pirmang nakalap na yun. Yun ang isusumite para baguhin ang konstitusyon at ituloy ang pagbabago ng konstitusyon. Baka yung ginagawa ni na Alpot, at yun nga, na booking ng Team Alindog, meron siyang kasabwat na taga-palasyo ng mga ahas. Anyway, itong si Alpot ay hindi lang naman po ang katraidoran kay Tatay Digong ang ginagawa. Kung talagang girlfriend yan, bakit kung kani-kanino pa nagpapatorjak? Ayan, sabi ni Miss Marlica, grabe pala talaga ang Alpot fatotot. Lahat ng amoy lupa, meaning to say matatanda, pinapapasok sa bilat niya, iniba na lang ang spelling, baka maparusahan ng Facebook, sa ngalan ng pera at connection. So, money and power, lahat nagpapatusok. So, itong mga billionaires kaya na nakikita natin na matatanda na at dikit kay Alpot, kasi ang daming pera eh. Right? Lahat ng ginagawa, mga kababayan, parang parang ang dami niyang panggastos. Pabalik-balik din ng Europe, laging may ginagawa, saan humuhugot ng datong? Sa Kipay? Even si Mahal na Reyna, ganito rin, na-shock ako sa other role ni Grain Trooper. I think si Grain Trooper, si Alpot yan. Grain, di ba grain of rice? Parang yung pangalan ni Alpot, rice eh. Right? Or variety ng rice. Special access pala siya. VIP pass hanggang Boulevard of Tubig World. What Boulevard? Walang pila, walang tanong, automatic close. Anong ibig sabihin ni Mahal na Reyna dito, mga kababayan? Like, Boulevard, kasi ang buli sa amin, puwet. Pero sa Bicol, ang buli ay kipay din, di ba? Kipay ang buli. Ano ibig sabihin nito? VIP. So, anong pinapapasok? Mga yayamanin? At kung ang ibig sabihin ng buli ay ay puwet, nagpapatusok siya sa harap at likod? Walang pila, walang tanong, matik lusot, basta't may datong, pasok sa banga. Ganun ba yon? Paki-comment niya sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.